Heto, simulan muna natin dito sa itim na balak ni Aimee. Itim. Ipaglalaban tayo ni Aimee Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Aimee. Itiman number 39 sa balota. Ay, sino na namang may pakalaan itong itim na to? Itim, si Daryl Yap na naman ba ito? Ano nangyari sa pelikula ni Daryl Yap? Na idemanda ni Vic Soto, hindi na ata maipapalabas. Ngayon may pakalaan na naman. Ang itim, itim ng lagim. Buisit! Okay. Bigyan natin ng komentaryo ito. Napaka-importante nito mabigyan ng komentaryo ito. Una, ha? Wala po tayong pilitan dito. Kayo, kung gusto nyo magpabudol muli, nasa sa inyo yan. Teka muna, bago natin simulan. Taas ang kamay ng mga nabudol noong 2022 na bumoto kay BBM. Tama po ba? Inendorso rin ni BP Sara si BBM. At sino ang naniwala nung inendorso ni BP Sara si BBM? Taas ang kamay. At sinabi ninyo dahil binoto namin, kaya namin binoto si BBM, ayaw talaga namin siya, pero ibinoto namin siya dahil inendorso ni BP Sara. Taas ang kamay. Tapos, minumura ang Banateros, minumura ako dahil hindi raw kami tunay na DDS, dahil hindi namin sinuportahan ang sinusuportahan ni BP Sara. Taas ang kamay. Tapos, ngayon, lumalapit sa amin, lumalapit sa akin, kahit saan probinsya ako makapunta, at kahit saan lugar ako makapunta, sa katunayan dito sa New York, may nagsasabi sa akin, nabudol din kami. Sa punta namin sa Hawaii, nabudol din kami. Coach Oli, tama ka pala. Tama pala ang Banaderos. Taas ang kamay. Ngayon, sino na naman ang magpapabudol dito kay Aimee? Taas ang kamay. Ito po. Wala tayong pilitan. Kaya lang, syempre, maraming nagme-message sa akin. Coach Oli, anong stand mo? Anong stand ng Banateros? Anong stand ng PDP patungkol sa pagsasanib ni Aimee at ni Sara? Meron pa nga sinasabi, inendorso ni Robin Padilla. Good for them. Wala pong pilitan. Okay? Nirirespeto ko po kayo. Kung gusto nyong suportahan si Aimee, go ahead. We live in a democratic country. Hindi ko po kayo babarilin para pigilan. Hindi po. Wala pong ganunan. Sa Banateros, wala pong ganunan. Wala pong pilitan sa Banateros. Dito sa channel ni Coach Oli, wala pong pilitan. Sasabihin ko lang po ang aking opinion dahil marami pong nagmemensahe at hindi ko po masagot isa-isa. So, sasagutin ko to ng simple. Dito sa akin channel. Okay? Ito po ang aking tayo sa patungkol dito kay Aimee. Ulit, karapatan nyo. Hindi ko kayo sasabihan na wag nyong iboto si Aimee. Hindi ko po gagawin yan. Dahil sinabihan kami ng tatay namin na ginagawa din naman ni Aimee ang kanyang So, hindi natin alam. No? But just to be fair about it, kailangan ko rin ilabas yung aking opinion at yung aking stand. I don't support this. As simple as that. It's a no. It's a big no. It's never. Okay? I will stand that she is still a Marcos. The last time I checked, ang apelyido niya ay Marcos pa rin. Okay?
The last time I check, ang mga kababayan natin nabudol dahil inendorso rin sila ni BP Sara. Hindi ibig sabihin kinakalaban ko si BP Sara. Ibig sabihin lang, we live in a democratic country. Meron kaming karapatang pumili at magsabi ng aming opinyon. Gusto namin o ayaw namin, may karapatan kami. Pero lumalabas po, ako po ay hindi nagmamalaking matalino. Ako po ay naglalabas lang ng saloobin. Pero lumalabas po, tama po kami nung sinabi namin hindi namin susuportahan si BBM. And we stand on that kahit minumura kami ng ibang manunood dito. And again, I will stand on that. Marami na namang magbumura sa amin, marami na namang magagalit, marami na namang matatalinong mga vloggers na sasabihin kayong banateros, hindi kayo tunay na DDS, hindi nyo sinusuportahan ang mga inendorso ni BP Sara. Kayo na ang matalino. Kami, paninindigan. And again, hindi po sa nagyayabang. We prove it already that our stand withstand yung mga matatalino. Tama or tamang-tama? But again, walang pilitan. Ang sa akin lang, this will create again another division. Kasi sana kung talagang concerned si Amy sa Team Duterte, hindi na siya nagganyan. Hindi na sana siya nagganyan. Alam naman niya magkikreate ng division to eh. Pero bumalusok kasi siya. Bumulusok siya. So, dikit na naman siya kay Sara. Yung pag-convince mo kay BP Sara na suportahan yung kapatid mo, yan ang problema natin ngayon. And here you are again, creating division among us. Maybe not intentional, pero ang result that this will create division among us again. Marami na namang magagalit sa amin, marami rin matutuwa. This will affect the Duterte team, the PDP team. I'm sorry for this. Again, hindi ko sinasabing sundin niyo ako. Hindi po ako matalino. Naninindigan lang ako. Sa alam kong tama. Kung mali ako, sorry, kasi hindi ako matalino. Another division, another diversion. Nahihirapan na nga ang PDP, walang pera, nakakulong ang kanilang leader na si Tatay Digong. And then, again, eto na naman. Nung lumabas tong bali-balita na ito, nung may ugong-ugong na balita na ito, may mga minessage akong kaibigang malalapit. Sa katunayan, minessage ko pa nga si Banat Bay. May minessage akong malapit sa akin sa trabaho. Meron akong minessage na taga-PDP. May minessage din akong abogado. At ito ang message ko sa kanila. Attorney, kuya, brother, sir, PDP, negative ako, pass ako kay Amy. Yan ang sinabi ko. Pass ako kay Amy. Let me know ano po ang stand nyo. Sa mga minessage ko po,
lahat nagsabi sa akin, negative, or no, or never, or big no, or pass na pass. Hindi ko na sila babanggitin. Pero kung mapapanood nila itong aking vlog, alam nila sila yung tinanong ko. So far, so good. Sabi ko, buti na lang parehas tayo. But anyway, kung magkakaiba man tayo, hindi ko naman kayo pipilitin. Hindi naman ako diktador. Hindi naman tayo mag-declare ng martial law or anything. I still like BP Sara. I still love PRRD. I still respect PRRD. I respect even yung mga iba pang Duterte, anak niya, kapatid niya. I respect. Magkaiba-iba man kami or no. But wala pa ako natatanong doon sa Duterte side. Dito lang sa side ng so hindi ko alam kung anong stand ng the whole Banateros dito. Ang tinanong ko lang si Banat Bay, parehas kami. Actually, parehas kami ng sinabi. Ako sabi ko kasi, I will just change my mind. Kung ipakukulong nito si Torre, si Marbil, mamaya didiscuss natin yan. Or magko-call out siya ng drug test. Other than that, all you can offer sa PDP is yung manalo kang senador by the endorsement of BP Sara. Nothing. And hearing, I don't buy that. That is, naku, baka ano pa masabi ko. So kung hearing lang ay pagmamalaki mo sa amin, or endorsement ni BP Sara, thanks but no thanks. Okay? So maliwanag tayo sa stand na yan. Kaya lang sasabihin ng marami rito, hindi na naman kayo nakikinig kay Sara. Kasi hindi nyo alam, meron silang sigurado, hindi naman bobo yan ang narinig ko. Hindi naman bobo si Sara. Hindi naman magpapauto ulit yan. Hindi naman yan meron niyang plano, etc. etc. Hindi po namin sinasabing bobo si BP Sara. Actually, ako sinasabi ko na bobo ko. Diba? Hindi naman ako nagmamatali-matalinuhan. Okay? So, hindi ito patalinuhan. But then again, yung stand nitong hindi matalino, sa bandang huli yung pala tama. Okay? So, sa mga vloggers na, maraming mga vloggers, sa totoo lang, siksik, liglig ang mga vloggers na matatalino ng DDS. I will not contest on that. Marami talaga. Doon sa kabila, puro bubito. Pero sa DDS, marami talagang matatalino. I will not contest on that. No? Even BP Sara, matalino, abogado yan eh. Pwede mo bang talunin ng abogado pagdating sa utak? You will not win. Pero lahat tayo nagkakamali. No? Sana, yung sinasabing, hindi, may plano yan, may plano, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Wag ganon. Sa akin, wag ganon. Hindi po, dapat kung may plano man lantad. Kasi hindi pwedeng iboboto ka namin, kakampanya ka namin, isasama ka namin sa kampanya, ang pangako lang, o may ano lang, merong plano yan, si BP Sara, tsaka si magandang plano sa bansa. No. Hindi po pwedeng ganun. Bigyan nyo kami resibo. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang yan. Pambihira naman. Ano to, naglolokohan tayo? Hindi ko sinasabing niloloko nyo ako. No? Pero enough is enough. We Banateros, I stand for resibo. Hindi yung may plano kayo. Hindi po pwedeng ganun. Na-discarry lang Pilipinas dahil sinasabing may plano eh. Anong nangyari? Pinatalsik si Diktador Di Umano na Marcos Sr. with the promise na meron silang magandang plano. 1986, after 20 years, mahirap pa rin tayo. Bakit?
Dahil sa sinasabing meron silang magandang plano? No way. Bigyan nyo kami resibo. Wala ka nga hindi ko nga alam kung galit ito kay Marcos eh. Kaya kay BBM, kaya ito gumaganto. Baka mamaya galit lang to kay kay Lisa. Kaya gumaganyan. We do not know. Kung may personal kayong away sa inyo na yan. Walang connection yan sa gutom ng Pilipinas. Kaya mong pauwiin mo si PRRD. Bukas na bukas. Ikot ako ng Pilipinas. Gastos ko. Kakampanya kita, Amy. Bukas, pauwiin mo si... Wala tayong Yan ang sinasabi ko. Resibo. Bukas nakakulong si Torre. Wala tayong pag-uusapan. Kakampanya ka namin. Pero kung puro dakdak, puro nakatagong pangako, or yung plano nyo ni BP Sara na sinasabi ng mga ibang nagko-komentaryo, wag. Ano to? Tas naboto ka na. Tas sisigaw. Ay, nabudol din kami ni Amy. Nabudol. Sabi nga, fool me once, fool you once, shame on them. Kasi hindi naman kami gagamitin ko example kayo, hindi naman kami nabudol eh. We never supported BBM. Kaya hindi kami balimbing, hindi kami pag-ganong-ganon. Diretso kami. O di ba may kasabihan, fool me once, shame on me. Pero hindi kami nabudol ulit. Fool me twice. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. May pambihira. Ano to? Bigyan nyo kami ng lantaran na resibo. Anong plano nyo kay Tatay Digong? Si Pastor Kibuloy nakakulong pa rin. Si Torre laya. Yung di umanong nagpakidnap kay Tatay Digong laya. Yung nagbigay ng utos laya. Hindi mo ma-call out na drug test yung kapatid mo. Pambira oh. Ito yung sinasabi ko lang, bakit ako nakatayo dito sa paninindigang ito. Hindi ko po kayo kino-convince. Bahala po kayo. Ayoko kasi mag-create ng bagong division eh. But definitely this will create division. Papasok, tandaan nyo to, sinasabi ko. Papasok na naman yung mga matatalinong vloggers. Defending Amy and defending this decision. The same thing that happened before. Then we'll cry budol. Anyway, nasa sa inyo yan. Diskaril na naman ng PDP dito. Hindi ko alam kung anong plano. Mamaya makasama pa to sa kampanya. Hindi ko i-announce pangalan nito. Unless significant. Diba? Baka naman, bago mag-eleksyon, pinakulong niya na si Torre. Well, see. Baka naman, bago mag-eleksyon, pinakontempt niya na si Boying. We'll see. Baka naman, before election, kinall out niya na or binuko niya ang kapatid niya patungkol sa pulburon. Or baka naman maglabas siya ng video about sa kapatid niya. We'll see. Or baka naman pauwiin niya si Tatay Digong. We'll see. Pag magawa niya yung mga yan, shoot sa banga ito. Lalo na yung pakulong niya si Torre. Shoot sa banga. Kampanya natin. Pakikiusapan ko kayo lahat. Makikiusap ako sa inyo. Maninig luhod. Boto natin. Pero kung dadalang, hearing, no way.
No way. Hindi namin kailangan ng komersyal. Ang kailangan namin resibo. Hello? Hindi yung gimmick nyo ni Daryl Yap ang kailangan namin. Kailangan namin resibo. Tigil-tigilan nyo kami sa paganyan-ganyan nyo, ha? But anyway, bahala na kayo mag-decide. Nilabas ko lang kung anong stand ko. At yung stand ng mga kakilala ko, hindi ko naman sila binanggit dahil in respect with that. But yung mga significant na tao na nasa likod ng Team Duterte, negative dito. Yan lang po masasabi ko.